Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo Caster Nation, muli po tayong papasok at papatlang para ho bigyang daan pa rin itong nagpapatuloy na takdang libing nitong si Nora Honor, ang isa ho sa mga pambansang alagad ng sining dito ho sa ating bansa. Tinaguri ang superstar Nora Honor at umukit po ng kasaysayan sa iba't ibang mga industriya, pero particular na ho dito ang industriya ho ng pag-awit at pag-arte o sa bahagi po ng arts. Mamaya, maki-update po tayo sa pamamagitan ng ating mga kasamahan na nakatutok po dito ho sa libing nitong si Philippine superstar Nora Honor. Mula ho dyan sa Manila Metropolitan Theater, kung saan po sinagawa kanina yung ilang oras na seremonya para ho sa tuluyang paglilibing kay Nora Honor, mga kabombo. Dako ho tayo mamaya dyan sa bahagi ng libingan ng mga bayani. Kasi dadalhin po dyan, mula po sa Manila Metropolitan Theater, ay dadalhin po dyan sa may libingan ng mga bayani kung saan po tuluyang ililibing itong mga labi ni Nora Honor. Of course, nariyan pa rin po ang ating mga team, ang ating mga news team mula sa bahagi po ng Manila Metropolitan Theater hanggang sa bahagi po ng libingan ng bayani. And along the way, magbibigay po tayo ng mga development, mga kabombo, habang ipinaparada po ang mga labi ni Nora Honor papunta po sa libingan ng mga bayani. Standby si Bombo Bea Penisa mula dyan sa may libingan ng mga bayani mamaya. Gagawaran po ng full military honors ang yumaong national artist at ang superstar na si Nora Honor. Diyan po mismo sa may libingan ng mga bayani. Nariyan na, naghahanda na rin po ang mga kasundaluhan, ang mga miyembro ho ng militar, ng Armed Forces of the Philippines para po sa igagawad na military honors sa atin pong pambansang alagad ng sining. Of course, update din po tayo sa nagpapatuloy din pong pagbabantay ng ating mga security forces, mga kabombo, kasi mula ho doon sa kung saan po inihimlay ang labi nitong si Nora Honor hanggang dito sa isinagawa kanina na state funeral, ang ilang pong serye ng mga seremonya para ho sa state funeral ni Nora Honor, ay nariyan po ang presensya ng ating kapulisan at nagbabantay. Binabantayan po yung pagpasok ho ng mga kababayan po natin na nagnanais din pong masilayan sa huli ito hong mga labi ni Nora Honor. Kanina doon ho sa may Manila Metropolitan Theater, ilang mga malalapit na mga kamag-anak, mga anak, mga kaibigan sa pelikula at mga malalaking pangalan sa industriya ho ng pelikula ang nagbigay po ng kanilang mga mensahe for the final time para ho kay Nora Honor. At nariyan din po, mga kabombo, ang ilang mga opisyala ng atin hong bansa para magbigay pugay din sa yumaong national artist o sa yumaong batikan na aktres, mga kabombo, mula ho noong mga dekada 70, 80, 90 hanggang sa mga nakalipas pang mga dekada kung saan po ay nakilala ang galing sa pag-awit at galing sa pag-arte nitong si national artist at superstar Nora Honor. Sa ilan pong mga pagkakataon, mga kabombo, siya po ay ginawaran na rin ng napakaraming mga parangal, pagkilala. Yung mga gawad na yan ay nagpapatunay kung gaano po kagaling, gaano po kaganda yung mga performances nitong si Nora Honor sa kanyang mga pelikula, sa mga TV shows at sa kanyang mga pag-awit, mga kabombo. Dahil kung babalikan po natin, kung matatandaan po ninyo, ilan sa mga naging kapartner din po nitong si Nora Honor ay ang mga kapwa ho niya, mga alagad din po ng sining. Yung mga may edad na rin, ilang mga malalaking pangalan tulad po ni na Fernando po Jr., mga nagka-partner po niya sa mga iba't ibang mga pelikula, Tirso Cruz at iba pa. At lahat po ng mga pangalan na yan ay tumatak na po sa Philippine history, lalo ho sa larangan po ng pag-arte. Hanggang sa ngayon, mga kabombo, ay kilala pa rin
yung mga nagawa nitong si Nora Honor. Hanggang sa ngayon ay pinapanood pa rin yung mga pelikula ni Nora Honor. Hanggang sa ngayon ay marami pa rin pong gumagaya doon po sa mga naunang pelikula. Kaya nga may tinatawag tayong mga remake, no? Doon ho sa mga unang pelikula na pinagbidahan po ng yumao o namayapang pambansang alagad ng sining. Nagkakaroon ng remake dahil ho doon sa ganda ho ng kwento and of course ganda ng performance nung mga gumawa ho nito, no? Or nung mga naging tampok ho dito, mga kabombo. Lahat ng mga yan ay nagpapakita kung gaano ho kaganda or gaano ho ka kaganda yung pong mga performances nitong sina Nora Honor at ng kanyang mga kapwa mga artista noong mga panahong iyon. Kaya bagay na bagay din ano, matatawag ho siya bilang superstar, Philippine superstar at ang tanging superstar dito ho sa ating bansa. No? In fact, kapag maririnig ho ninyo yung mga kataga, yung word na superstar ay I'm sure si Nora Honor ang atin pong maaalala, no? O mariremember or ang papasok po sa ating gunita or sa ating alaala. Okay, mamaya mga kabombo, kuha tayo ng mga development update mula po dyan sa may libingan ng mga bayani habang patuloy pong hinihintay din yung mga labi ng national artist para tuluyan po siyang ilibing dyan po sa libingan ng mga bayani, mga kabombo. Nariyan po ang ating kasamahan, sina Bombo Bea Pinisa at Bombo John Flores para hubigyan tayo ng mga detalye humamaya, mga kabombo, no? Mga ilang buwan na rin ano or ilang taon ba mula ho nung huli hong nagkaroon ng paglilibing diyan sa may libingan ng mga bayani, no? Ang isa sa mga umukit din po sa alaala ho natin ay yung tuluyan pong pagpapalibing noon sa mga labi nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa may libingan ng mga bayani. And then here we are, tinutunghayan muli natin ang panibagong paglibing po ng isang pambansang artista, isang alagad po ng sining, si Nora Honor. Okay, kuha tayo ng mga dagdag pang mga development sa patuloy po na pagdadala dito ho sa mga labi ni Nora Honor dyan sa may libingan ng mga bayani. May mga development po dyan or mga updates mula kay Bombo JC Galvez. Kamusta dyan, Bombo JC? Bombo Genesis, pasado alas 11 nga ng tanghali natapos ang isinagawang necrological service para sa ating national artist at pambansang alagad sa pelikula at sining broadcast na si Nora Honor dito nga sa Manila Metropolitan Theater sa Manila. Balikan lamang din natin, Bombo Genesis, kanina nga ipinanood sa atin yung mga pelikula na pinaganapan ng veteranang aktres na si Nora Honor na talagang tumatak sa takilya. Nagkaroon din ng pag-alay ng bulaklak ng mga alagad ng sining sa iba't ibang larangan. Pinangunahan nga yan ni Ryan Cayabyab, ang pambansang alagad ng sining pagdating naman sa musika. Alice Reyes, pambansang alagad ng sining para sa sayaw. Ramon Santos, pambansang alagad ng sining sa musika. At Ricardo Lee, pambansang alagad ng sining sa pelikula at sining broadcast. Ang mga awit naman na si Aisel Santos kanina, Bombo Genesis, ay nag-ali nga din ng isang makabagbag damdamin na isang awitin para kay Ate Guy. Nagkaroon din ng pagbabalik tanaw mula naman sa ilang malalapit na kaibigan na nag-iisang Nora Honor at mensahe mula sa kanyang anak na si Ian De Leon. Una natin pakinggan itong mensahe nga ni Ian De Leon para sa kanyang yumaong ina na si Nora Honor kasama sa stage yung ilang pang mga anak ni Nora Honor. Ang nag-iisang Nora Honor ay buwagan na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa yaman, sa apelido, o sa estado sa buhay. Siya ay patunay niya sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at buong pusong naglilingkod sa sining. Maaabot mo yung kamkas at higit mo ito, maabot mo rin ang puso ng isang bansa. Bahagi yan ng pahayag ni Ian De Leon para sa kanyang yumaong ina na si Nora Honor. Samantala sa mga malalapit na kaibigan nito, pinangunahan nito ni Joel Lamangan, isang veteranong aktor at film director sa bansa. Bombo Genesis, inaliw nga nito yung buong teatro sa kanyang mensahe
sa kabila ng sakit at bigat sa damdamin na nararamdaman ng pamilya at tagahanga ni Nora Honor. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pag-aaliw at mensahe ng film director na si Joel Lamangan. Take two. Action! Tumakbo rin si Ate Guy, tumakbo din. Kami nakakaw na namin siya. Kasusunod, puputulan siya ng buhok. Nung puputulan siya ng buhok, umiikot ang camera, umiikot din kami sa kanya, may hawak kami gunting. Pagdating sa akin, close up, nakita ko ang mukha ni Ate Guy, natulala ako. Sabi ni Mario, Kap, bakit hindi mo putulin ang buhok daw eh? Eh kasi nakatitig sa akin si Ate Guy, talaga tititig siya sa'yo dahil puputulan ang buhok. Namangha ako sa mata ni Ate Guy. Din ako. Yan nga ang bahagi ng pag-aaliw at mensahe ng film director na si Joel Lamangan. Sumunod na nagbigay ng parangal ang isa pang kaibigan at actress din na si Charo Santos Concho. Ayon kay Charo, si Ate Guy ay isang simpleng probinsyana. Ang mahalaga raw kay Nora Honor ang dedikasyon nito sa kanyang ginagawa o yung trabaho bilang isang actress. Paglalarawan pa nito, napapanood daw nila si Ate Guy hindi bilang isang artista, kundi isang tunay na tao na kanyang ginagampanan. At hindi rin daw ito takot sa kanya sasabihin sa kanya ng publiko, at si Nora Honor nga rin daw ang nagsimula ng mata-mata acting dahil sa mata pa lamang daw Bombo Genesis ay talagang puno na raw ito ng emosyon. Narito pakinggan natin yung bahagi ng mensahe ni Charo Santos para sa yumaong kaibigan niya na si Nora Honor. Kung kaya ni Ate Guy, kaya ko rin. Kabilang ako sa mga Pilipino na nakita ang sarili nila kay Nora. Una kong nakita si Nora sa telebisyon sa lawak ng tanghalan. Noon pa man, nabighani na ako sa kanyang boses at sa kanyang presensya, sa kanyang ganda. Hindi pa man alam ng bansa na siya ay magiging isang phenomenon. To me, she was not just a star. She was our superstar. Siya noon ay 14 years old, ako ay magdodose pa lang, at tulad niya, isa din akong probinsyana. Hindi ko patiyak kung ano ang gusto kong marating sa buhay. Ang sigurado lang ako, noon ako ay isang diehard Moranian. Iyan ang bahagi ng mensahe ni Charo Santos para sa kanyang yumaong kaibigan na si Nora Honor. Matapos ang pagbibigay ng mensahe ng ilang kaibigan at anak nitong si Ian De Leon, Bombo Genesis, agad din naman itong dinala sa libingan ng mga bayani. Bombo Genesis. May ilang pagkakataon kanina, Bombo JC, na sa halip na nagluluksa o umiiyak ang mga dumalo dyan ay parang natuwa din sila doon sa naging pagkukwento nitong si Direk Lamangan, kahit saglit man lang, Bombo JC? Tama ka rin, Bombo Genesis. Sa kabila ng sakit at sakit na nararamdaman ng ilang mga tagahanga nito ni Nora Honor, gayon din ang kanyang pamilya, si film director Joel Lamangan ang naging instrumento para magbigay naman ng kaaliwan sa mga taga-suporta nito sa loob at sa labas din ng Manila Metropolitan Theater, Bombo Genesis. At sa pamamagitan ng kanyang kwento, sa pamamagitan ng kanyang nang nakasama niya itong si Nora Honor sa pelikula, ay ibinahagi niya ito ng may tuwa at galak para maibsan naman yung sakit na nararamdaman ng mga tagahanga at pamilya nito ni Nora Honor, Bombo Genesis. Sina Direk Joel, sumunod din sila dun sa Karo? Anong dinala sa libingan ng mga bayani? Bombo Genesis, ang nakita natin kanina na susunod doon sa libingan ng mga bayani para nga sa gagawin pang service para dito kay sa national artist na si Nora Honor, ang kanyang pamilya at ilang mga tagahanga ni Nora Honor. Gayon din yung ilang mga tagahanga nito ni Nora Honor ay hindi naman mahihirapang makapunta doon sa libingan ng mga bayani dahil meron ding shuttle o yung bus para agad na makapunta doon sa libingan ng mga bayani. Bukod dito, Bombo Genesis, magbigay din ako ng update kasi yung ilang mga tagahanga ni superstar na si Nora Honor ay maaga pa lamang nandun na nag-aabang sa libingan ng mga bayani para nga sa gagawing service, Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat. Kuha tayo ng mga update mamaya dyan sa may libingan ng mga bayani. Ingat ka dyan, Bombo JC.
Yan muna ang update dito sa Manila Metropolitan Theater. Ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Alas 12 na po ng tanghali, mga kabombo Caster Nation, at opisyal na pong pumapasok ang Bombo Network News Noontime Edition. Tayo po ay napapakinggan sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station via satellite. And of course, napapanood din po tayo, mga kabombo, nationwide via satellite and even worldwide sa pamagitan po ng ating mga social media pages. Sa ilan pa mga development, kuha po tayo ng mga update mula po dyan sa libingan ng mga bayani. May mga update po dyan si Bombo Dennis Amito. Yes, Bombo Genesis, mga kabombo, mga Castar Nation, tumulak muna tayo dito sa may area ng libingan ng mga bayani at umusad na itong marcha ng mga hanay ng militar. Ito yung nangunguna sa paghahatid sa uling hantungan dito sa labi ni national artist Miss Nora Honor, habang kasunod yung mga immediate relatives. Sa mga oras na ito ay tumulak na yung karo. At ito, mga kabombo, ito yung tinatawag na Kaisen. At dito nakasakay yung labi ng yumaong national artist o pambansang alagad ng sining. Nangunguna sa pila yung mga tauhan ng Philippine Army. Nakuniforme sila ng kanilang regular na uniforme at kulay puti yung kanilang ibabang kasuotan, habang berde naman yung kanilang pang-itaas na ito yung Type A uniform ng mga sundalo na nandito sa ito yung honor, magbibigay ng honor para kay national artist Nora Honor. Pinayagan naman yung ilang mga fans na makapasok dito sa may area ng libingan ng mga bayani, pero limited lamang, Bombo Genesis, yung kanilang access. Ibig sabihin, pagsapit dun sa may tent ay hindi na pahihintulutan yung kanilang presensya. Nakikita din natin ang poster na kinalululanan ng mga kaanak nitong si Miss Nora Honor, at narito yung ilan sa mga anak ng national artist. Kasunod yung ilang mga sasakyan na kinalululanan ng iba pang mga individual na kabahagi din sa programa. Doon naman kanina sa tent ay nakita na natin yung pagkakasalay ng mga upuan na siyang gagamitin. Nakabalot ito ng kulay puti na tela at yan ay nandun sa may harapan ng puntod na paglilibingan dito sa national artist na si Miss Nora Honor. Napakasimple ng paghahanda, ngunit ito ay bahagi ng programa. Merong mga susundin na alituntunin, hindi po pwedeng lumapit ang kahit na sino, kundi limitado. May bilang lamang yung mga individual na maaaring makalapit doon sa mismong paglalagakan ng naturang labi. May set up din ng isasagawang maikling programa bago naman yung mismong pagdadala sa libingan dito kay Miss Nora Honor o doon sa mismong nicho na kanyang paglilibingan, Bombo Genesis at Bombo Big. Oo. Andiyan din yung presensya, Bombo Dennis, ng ating mga security forces, although yung mga sasakyan na pumapasok medyo parang dikit-dikit na yata, no, Bombo Dennis? Ganoon na nga, Bombo Genesis, nagkakaroon ng build-up yung mga sasakyan doon sa may bukana nitong libingan ng mga bayani. Pero ang as of now ay nariyan naman yung mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na sila yung nag-assist kanina. Actually, nakita natin sila mula pa doon sa convoy ay nakaalalay na yung mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil may mga isinarang kalsada, no? Sila yung nagmamando para mabigyan ng abiso yung mga motorista na hindi po pwedeng makapasok doon sa mga partikular na lugar, lalo na nung dumaan yung, actually mabilis lang yung convoy kanina, Bombo Genesis, mga kabombo. At ito ay nagtuloy-tuloy mula dyan sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila, ay mabilis yung naging pag-usad nito. At as of now, ay ito nga yung bahagi ng setup dito. May sasalubong na banda ng musiko, iyon naman yung naisakatuparan, at yan ay banda mula naman sa hanay ng militar na siyang sumalubong dito sa pagdating kanina ng labi ni national artist Nora Honor. And isinakay siya doon sa nakaantabay na nakaro. Actually,
kaninang madaling araw pa ito naihanda, Bombo Genesis at mga kabombo, yung sasakyan na tinatawag nating yung karo, no? Para sa typical na pag-intindi ng mga kababayan natin, ito yung pinagsasakyan kapag may ililibing na isang importanteng individual, ganyan mga kabombo. At sinusundan ng banda ng musiko ng hanay ng sandatahang lakas ng bansa. Narito yung magbibigay din ng pugay. Actually, pagka ganitong mga event ay nagkakaroon ng salute fire, Bombo Genesis, mga kabombo. Bilang yan ay parte ng huling pagpupugay sa isang kinikilala sa lipunan. At bilang isang alagad ng sining, ay iyan yung igagawad sa kanya. Military honors, Bombo Genesis at mga kabombo, yung ipagkakaloob sa paghatid na sa huling hantungan dito kay national artist Nora Honor. Bombo Genesis. Para sa mga listeners, mga viewers natin, Bombo Dennis, mga Kabombo Caster Nation, pwede ho ninyong makita or nakikita ho ninyo sa inyong mga screen ito hong live feed mismo mula ho doon sa may libingan ng mga bayani. Ayan, kung paano po umuusad ito hong banda mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kasama na yung mga sundalo na naggagawad din ng full military honor sa pambansang alagad ng sining ni itong si superstar Nora Honor. So bahagi po yan magkakabulong seremonya para sa tuluyang paglilibing sa mga labi ni Nora Honor. By the way, Bombo Dennis, nung last na parang nakakita tayo ng ganito, parang nung panahon ni, or nung nailibing din, itong si dating Pangulong Fidel Ramos, Bombo Dennis? That's right, Bombo Genesis. Kaya lang may pagkakaiba lang ng konti sapagkat civilian itong si national artist Nora Honor. So may ilang pagkakaiba. Gayunman, halos magkahawig pa rin yung ilan sa mga proseso. Ito yung tinatawag nating customary procedure na ginagawa pag nagkakaroon ng paghahatid sa huling hantungan sa isang individual na kinikilala. Katumbas din ito ng isang bayani, Bombo Genesis at mga kabombo. Kaya naman, dito nga ihihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi nitong si national artist Miss Nora Honor. At noong panahon kasi na inilibing itong si former President Fidel Ramos ay iba yung pagpupugay sapagkat siya ay dati ring presidente at dating retiradong general, and at the same time ay meron din siyang mga ginampanan sa lipunan bago siya naging ganap na isang pangulo ng ating Republika, Bombo Genesis. So, yan yung ilan lamang sa pagkakaiba. Habang ito ay may, kumbaga, ay touch of art and culture. Itong kay national artist Miss Nora Honor, kumbaga, ay may mga twist dito sa programa. Bagamat susundin pa rin yung typical, yung karaniwan na pag-observe ng paghahatid sa huling hantungan dito sa libingan ng mga bayani. Gayunman ay may mga limited na kumbaga pahihintulutan lamang na mga aktibidad sapagkat hindi freestyle na maaaring gawin kung ano ang kanilang nais. Nakikita na natin mula dito sa ating vantage point itong pagdating ng anak ni Miss Nora Honor, si Ian De Leon at si Matet De Leon, nakita na rin natin nandito na sa may papasok na dito sa may tent, mga kabombo at mga Kastar Nation. Ito kasi dito sila magkakaroon ng pag-aabang, pag-aantabay doon sa mismong proseso ng paglilibing. Meron ditong tinatawag na lugar na intended para sa immediate family members. Meron ditong mga silya, magkakaiba, no? Nakakategorya yung mga silya, depende doon sa kanilang partisipasyon sa magiging event na ito. Hawak ni Ian De Leon ang isang puting rosas at hawak niya itong bulaklak na ito. Ilalagay niya raw ito doon sa ibabaw ng nicho o ng kabaong ng kanyang ina na si national artist Miss Nora Honor. Actually, yung mga dumadalo dito ay may bit-bit din na mga bulaklak, itong nasa loob ng tent. By the way, Bombo Genesis, mga kabombo at mga Kastar Nation, namataan din natin ang ilang mga personalidad, lalo na yung mga nasa active
na panunungkulan sa Senado. Nakita na natin, may ilang mga senador tayong nakita dito, kabilang na itong aktor din at kasalukuyang senador na si Senator Robin Hood Padilla. Mayroon pa siyang ibang mga kasamahan na present din dito, mga incumbent senators na namataan natin. Meron din mga kandidato na present din dito, Bombo Genesis. Hindi na lang muna natin tutukuyin yung kanilang mga pangalan sapagkat tuloy-tuloy pa yung mga aktibidad dito and nais nating i-focus yung atensyon dito sa pagbibigay pugay sa isang pambansang alagad ng sining na si national artist Miss Nora Honor sa pagkakataong ito. Nakikita rin natin mula dito sa ating kinalalagyan, nakaupo na yung mga kamag-anak ni Miss Nora Honor pero nananatiling nakatayo. Itong si Ian De Leon at may mga lumalapit sa kanya, may kumakamay, meron ding yumayakap dito kay Ian De Leon na mga individual at mga personalidad habang nag-aabang sila doon sa mga proseso ng magiging paghatid sa huling hantungan. So nandito na sila sa tent habang yung labi ay nandun pa sa kalsada, Bombo Genesis at Bombo Big, mga kabombo. Ang maganda rito, Bombo Dennis, may mga pinayagan na mga fans o itong mga tinatawag na Noranians na makipaglibing mismo. Hindi lang ito naging limited para sa mga kaanak, mga kapamilya o mga kaibigan nitong si Nora Honor, kundi may mga pinayagan din. Kitang-kita natin kanina doon sa inilabas natin mga footage. May mga fans na nakahawak din ng mga larawan nitong si Nora Honor, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Genesis. May mga mangilan-ngilan. Ito yung mga leader ng mga grupo ng Noranians, Bombo Genesis. Batay doon sa pakikipag-usap natin sa ilan sa kanila, mga leader ng mga grupo-grupo na sumusuporta dito kay national artist Miss Nora Honor. Tumawag na ng attention call ang hanay ng militar. Tumayo na rin itong mga kamag-anak ng national artist na si Miss Nora at nakaabang kung anuman ang susunod na mga kaganapan dito. Yung mga nakatayo na mga sundalo sa likuran bahagi nitong tent ay naka-attention ang kanilang sandata. Yung nasa harapan ang baril, attention call para sa mga sundalo, Bombo Genesis, habang inaantabayanan itong paglapit dito, paghahatid o yung pagdadala ng labi mismo doon sa naturang lugar na kanilang kinalalagyan, Bombo Genesis. Doon sa initial na schedule, Bombo Dennis, magkakaroon muna ng pansamantal nung ilang minuto na seremonya and then babasbasan ng pari bago tuluyang dalhin doon sa final resting place itong mga labi ni Nora Honor. So diyan sa kinatatayon sa tent, magkakaroon muna ng kaunting seremonya mamaya and of course sa huling pagkakataon ay titingnan or mamamasdan pa yung mga labi ni Nora Honor hanggang sa tuluyan na siyang dadalhin dun sa hukay o dun sa final resting place nga nitong si Nora Honor, Bombo Dennis? Ganun na nga, Bombo Genesis, may ilang mga aktibidad pa rito. Yan ay para na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. Pero kung itong si Miss Nora ang tatanungin daw, ay hindi na niya nais pa ng ilan sa mga bahagi nitong programa na ito. Kaya lang, yan ay bahagi ng nakahanay na programa. So, ito yung isa sa gawa. Sa mga oras na ito ay binuhat na yung labi ng national artist na si Miss Nora Honor. 8 kalalakihan o 6 na kalalakihan ang may bitbit dito. At dumaraan siya doon sa hanay ng binabanggit natin kanina ng mga sundalong nakaputi at sila ay nakasaludo sa mga pagkakataong ito. At yan ay habang dala ng pallbearers ang labi ng yumaong national artist. At ito ay hawak pa rin nila. Ibababa ito dito sa may platform kung saan ay nakalagay naman yung sa harapan, yung mismong lugar, yung hukay na paglalagyan dito sa labi ng national artist. Iba ito doon sa ibang libingan, Bombo Genesis, sapagkat tayo ay narito sa libingan ng mga bayani. Ang setup dito ay inilulubog talaga yung labi. May mga ilang lugar, kagaya ng libingan ni former President Noynoy Aquino, nitso talaga yung makikita. Pero dito ay kapansin-pansin kasi na iba ito. Yung libingan ng mga bayani ay lapida lamang yung makikita. So ibababa sa hukay
6 na talampakan ang lalim ng hukay na nakahanda na rito na lalagyan ng kurtina na kulay berde at may palamuting kulay dilaw yung naturang libingan. Ano? Ito yung grave talaga, o hukay na paglalagyan ng labi ng national artist na si Miss Nora Honor. Nakatayo pa rin itong mga miyembro ng Sandatahan Lakas ng bansa. Yung mga nakaputi, mga opisyal ng Sandatahan Lakas, may kulay itim na nakatali sa kanilang braso, simbolo ng kanilang pagdadalamhati kaugnay ng pagpanaw ng national artist. Habang nananatili naman ding nakatayo yung mga miyembro ng pamilya nitong si Miss Nora Honor at sa kasalukuyan nagsasalita ang pari na siyang officiating priest dito sa aktibidad na ito para sa paghahatid na sa huling hantungan sa national artist na si Miss Nora Honor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kaunting visual description lamang, Bombo Dennis, ano, dito sa Kabaong or dito sa Kabaong kung saan po nakalagay itong mga labi nitong si Nora Honor. Ito ay may kulay na brownish and medyo metallic yung dating niya, and nakadrape kanina yung flag ng Pilipinas bago po ito binuksan, at dun sa taas ng flag ng Pilipinas ay punong-puno ito ng mga bulaklak, pawang mga puting bulaklak, ano, Bombo Dennis, yung nakalagay sa taas ng flag ng Pilipinas na nakadrape dun sa ibabaw mismo ng Kabaong, ano, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Genesis, ano? And ito'y ito yung kumbaga, ito yung pagkakataon para sa huling sulyap. Ika nga, no? Karaniwang tawag natin dyan, huling sulyap para dun sa labi bago siya ibaba dun sa mismong grave kung saan siya ilalagay maya-maya lamang. So nagpapatuloy yung pagbibigay ng pahayag ng pari, but of course ito ay nakalagay dun sa kanilang program na isasagawa dito. Parte pa rin ito ng pagbabasbas para sa labi ng national artist na si Miss Nora Honor, Bombo Genesis. Nakasuot ng violet ang pari na hindi nakakapanood misa. ngayong oras na ito, mga panahong ito. Binuksan na rin ang Kabaong nitong si Nora Honor para dun nga sa nababanggit ni Bombo Dennis kanina na huling sulyap para dito sa mga labi ng yumaong national artist. Sa mga nanonood din ho sa atin, mga kabombo, mapapansin po ninyo na kalmadong-kalmado yun pong ongoing na seremonya. May mga presensya din ng mga miyembro ng Philippine National Police bilang taga-control ng crowd o crowd control, habang yung mga nababanggit na natin kanina, may mga Noranians or mga fan ng yumaong national artist na nandun mismo at nasisilayan etong ongoing na funeral rite para kay Nora Honor. Maliban pa doon sa mismong mga malalapit na kaanak, mga kapamilya, mga anak nitong si Nora Honor, kasama na yung mga naging katrabaho niya sa simbahan o sa sining ng pag-arte, mga kabombo Star Nation. And tuloy-tuloy po yung seremonyang ito. And mula doon sa nakuha nating schedule, parang ito na ho yung huling seremonya bago siya tuluyang dalhin doon sa hukay, final burial place o resting place nitong si Nora Honor, mga kabombo. Dennis? Genesis, ano, pero kagaya ng binabanggit natin, ito yung pagbabasbas mula dito sa pari mula sa simbahang Katolika. Kaya lang just a little trivia para sa ating mga kabombo at ka-Star Nation. Itong si Miss Nora Honor ay hindi na siya Catholic, ano? Hindi siya Catholic. The past years ay naging member siya ng Members Church of God International, o yung mas kilala sa tawag na grupo, ang Dating Daan. Pero dahil desisyon ng kanyang pamilya na magsagawa pa rin ng isang misa, ay ito yung isinagawa ngayon para dito sa paghatid sa huling hantungan para kay Miss Nora Honor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So yan yung magiging proseso, at magkakaroon pa rin ng pagbabasbas kagaya ng typical na paghahatid sa huling hantungan. And dito ay nakikita natin sa ating pwesto
ang yung pari lumapit na mga kabombo at mga Kastar Nation dito sa mismong Ataol at kasama niya yung kanyang sakristan at binabasbasa na yung labi nitong si national artist Miss Nora Honor at habang nakatunghay sa katabi lamang sa may ulo ng bahagi itong mga miyembro ng pamilya ni Miss Nora Honor. Nariyan din, ngayon ay si Ian Delio naman ang naghawak nung pangbasbas at kanyang winisikan ng tubig ang naturang labi, ang nakabukas na ataol ng national artist na si Miss Nora Honor, mga kabombo at mga Kastar Nation. Ganito yung mga senaryo ngayon dito sa libingan ng mga bayani at nakatayo naman sa may likurang parte yung mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Bansa. By the way, i-acknowledge din natin yung presence ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sila naman yung nagmantini kanina ng kaayusan para sa crowd at may mga representante rin yung hanay ng Philippine National Police dito. Bagamat itong libingan ng mga bayani ay pinatatakbo talaga ito ng hanay ng Armed Forces of the Philippines, mga kabombo, partikular na ng Philippine Army. Ito yung actually ang unit na siyang nakatutok dito, yung Grave Service Unit ng hanay ng pambansang lakas ng ating bansa. Yung Philippine Army natin, yung Grave Service Unit ang siyang nagmamantini dito sa libingan ng mga bayani. Okay. Bombo Dennis, kunin natin yung dagdag na mga report mula sa iba pang lokasyon diyan. Nariyan si Bombo Bea Penisa rin para nakatutok din sa ilang mga development kasabay pa rin nitong pagdadala sa huling hantungan kay Nora Honor. Bombo Bea, kamusta diyan? Bombo Genesis, kasalukuyan ng nagwiwisik ng tubig o yung tinatawag nating holy water dito sa ating bandang Section 13 kung saan nakalagak yung mga national artists at national scientists. Dito kasi sa bahaging ito, ililibing ang mismong mga labi ni national artist at superstar na si Miss Nora Honor. Pasado alas 10:30 kaninang umaga sa bahaging ito ng Taguig City, nagsangka yung mga hanay ng Armed Forces of the Philippines para salubungin ang mga labi ni Miss Nora Honor kung saan mayroon ding mga maliliit na tarpaulin kung saan nakasaad mga katagang salamat Miss Nora Honor. Isang convoy din ay sinagawa para bigyang pugay ang yumaong national artist. Sa sinalubong rin ng hanay ng mga militar mula sa Grave Services Unit ng Army Support Command ang mga labi ni Nora Honor dito sa libingan ng mga bayani kung saan mayroong inisandang puting karo itong Armed Forces of the Philippines para sa yumaong actress. Ang karo na ito ang maghahatid kay Nora o ang siyang naghatid kay Nora Honor sa kanyang libingan kung saan ito ay pinapalibutan ng mga puting bulaklak at puting rosas, Bombo Genesis. Samantalang kanina nagsagawa rin ng isang programa at misa para kay Nora Honor upang alalahanin ang kanyang mga malalaking ambag sa industriya sa pelikulang Pilipino. At katunayan nga dyan, hindi pa man ganap na nag-uumpisa ang misa at programa, ay may ilang mga pasugid na tagahanga na ang nakaantabay rito upang masilayan ang kanilang iniidolo sa huling pagkakataon. At kasalukuyan nga, may kinakanta silang awitin dito para kay Nora Honor at kasalukuyang sinasabayan ito ng mga tagahanga niya na napapalibutan siya nito ngayon at nakikita natin ang tunay na pagmamahal ng kanyang mga tagahanga sa national artist and sa yumaong batikang actress Bombo Genesis. Samantalang 11:43 AM ng umaga dumating yung mga pamilya nila dito at pasado 11:55 naman nag-umpisa ang mismong military honors para sa batikang actress. Namataan natin dito ang kasama ng pamilya ng batikang actress na pumunta dito sa libingan ng mga bayani. Sila national artist Ricky Lee at actress na si Iza Calzado at ilan pang malalapit na kaibigan ni Nora Honor sa industriya. Ilalagak siya kahanay ni na national artist for visual arts Arturo Lut at si National Artist for Film and Broadcast Arts na si Marilu Abaya. Narito rin at ina-acknowledge din natin ang presensya at pagdalo sa pagbibigay ng full military honor si Senator Robin Padilla upang makapagpaabot rin anya. Dumalo siya upang makapagpaabot rin anya ng pagdadalamhati sa pamilya ng yumaong superstar. Ngayon, sasagawa na ng misa para doon sa ating national artist. Ayan. Sa ngayon, ito yung nakikita natin o namamataan nating sitwasyon dito, Bombo Genesis.
Yes, Bombo Genesis. Okay, sige. Mamaya kuha pa rin tayo ng mga dagdag na development, Bombo Bea, no? So far, maayos naman lahat ng mga ito, mga seremonya, wala namang nangyaring mga aberya, the whole way, Bombo Bea. Actually, kanina bago mag-umpisa yung ating tawag dito, ang prosesyon na papunta dito sa Section 13 na bahagi ng Libingan ng Mabayani para pagbibigay nga ng full honors dito kay National Artist Nora Aunor, ay nagkaroon ng kaunting abarya, no, kung saan ilang mga taga-suporta yung ayaw makinig at sinasabi nga nila ng ating lakas militar na huwag gambalain yung mismong programa o yung mismong yung mismong programa para sa ating national artist, para sa kanyang huling hantungan, no. Ilang mga suporta lang naman ang hindi nakinig, ngunit afterwards din nasolusyonan din naman ito ng mga taong o yung mga otoridad na nagbabantay sa sitwasyon dito ngayon, Bombo Genesis. At Okay, kasalukuyan Pero hindi Bombo naman Genesis, pinalabas o hindi naman pinalayas yung mga supporter o mga Noranians na to so far, Bombo Bea. Hindi naman, Bombo Genesis. Sinabihan lamang sila na hanggat maaari ay respetuhin yung mismong honorary program para kay Nora Aunor dahil ito nga yung kanyang ito yung huling beses na makikita or masisilayan nila itong kanilang iniidolo na si Nora Aunor, no. So ngayon nagbibigay na ng bulaklak ang pamilya ni Nora Aunor sa kanyang kabaong, no. Ito yung parehong proseso pa rin kung paano ililibing yung mga kung paano ilibing ang isang tao, no. Ito pa rin yung natural na proseso na sinusunod nila at gayon din ang ginagawa ngayon ng pamilya ni Nora Aunor. Sa ngayon, ilang bahagi ng pamilya ni Nora Aunor ang kasalukuyang nagiging emosyonal habang nagbabato ito ng kanilang puting rosas doon sa libingan ni Nora. Ayan. Nakikita natin ngayon na si Ian De Leon, ang kanyang anak, at ilan pang kapatid ni Ian ang kasalukuyang umiiyak habang nasisilayan nila itong kanilang ina na ilalagak nila sa kanyang huling hantungan, Bombo Genesis. Mga viewers natin, mga kabombo, nakikita ho ninyo sa inyong mga screen itong ongoing na nangyayari sa may bahagi po ng libingan ng mga bayani. Yung usual na nangyayari kapag nagkakaroon po tayo ng paglilibing o seremonya ho ng paglilibing, kung saan ay binubuksan pansamantala sa huling saglit o huling sandali, binubuksan po yung kabaong ng isang labi, and then within the time frame ay nag-aalay po ng bulaklak, yung mga kaanak po ng nasawi o namatay o namayapa, nag-aalay po ng bulaklak, nag-aalay po ng panalangin, isa-isa ho na umiikot at tinitignan yung mukha o yung labi for the last time, final time, hanggang sa dadalhin na po ito sa huling yugto o doon po sa pinakalibingan na po, mga kabombo. Ayan, makikita ho ninyo na marami ho sa mga nag-aalay ng bulaklak ay nakasuot ng puti. May ilan din naman po nakasuot ng itim, mga kabombo, no? Pero yung mga kaanak mismo, including yung mga anak na nitong si Nora Aunor, like itong si Mr. Ian, ay talagang barong Tagalog o nakaputi ho talaga yung suot ho nila. Sila ho ngayon yung nangunguna sa pag-aalay ho ng bulaklak, and from what I can understand ay hindi po pinapayagan muna, no, yung mga Noranians or yung mga fans na tignan na. Although at a distance lamang po sila, medyo ilang metro lamang po yung layo ho nila doon sa mismong kabaong kung saan po lagak yun po mga labi ni Nora Aunor, mga kabombo. Nagpapatuloy pa rin po yung pag-aalay ho ng mga bulaklak, mga kabombo Caster Nation. Nagpapatuloy din po yung pag-condole ng iba't ibang mga kaanak to each other, no? At of course, yung pag-aalay po ng panalangin doon mismo sa kabaong kung saan po nakahimlay itong mga labi ni Nora Aunor. Siguro in a few minutes ay tatakpan na rin po ito hanggang sa tuluyan pong dadalhin doon sa hukay kung saan po ilalagak itong mga labi at itong kabaong kung saan po nakalagay yung mga labi ni Nora Aunor. Ayan, hawak-hawak na nga yung pong lead ng kabaong at tuluyan na nga pong isinara yung cover o yung lid ng kabaong, mga kabombo.
nitong si Nora Honor. And usually nangyayari po diyan, dinadala na ho doon sa hukay after ho ng ilan pang mga pagbabasbas mula ho sa pare. Papansin po niyo, makikita ho ninyo sa ating po mga viewers o nanonood po sa atin ngayon na dadalhin na, nasa proseso na po ng pagdala sa hukay ito hong kabaong ni Nora Honor, mga kabubok Nation. Nakapalibot pa rin po dito ang mga kaanak ni Nora Honor habang may kaunting inaayos lamang ho yata doon ho sa bahagi po ng kabaong, habang at a distance ay naroon po yung mga fans, naroon po yung mga kasama sa industriya, nakatrabaho po sa industriya, mga matataas na opisyal ng ating bansa na dumalo sa naturang seremonya, maging ang mga hanay po ng militar naroon din po at a distance. Kahit papaano wala pong nagpupumilit sa kanila na makalapit at matignan muli, masilayan muli yung mga labi ni Nora Honor. Tuluyan na rin pong umalis ang mga or gradually, umaalis na rin po ang mga kaanak ni Nora Honor, mga kabombo, mula ho doon sa pinaglagyan sa kabaong, at ang tanging naiiwan na lamang ho mismo doon sa kabaong ay iyong mga magke-carry or doon po sa magbubuhat dito, papunta ho mismo doon ho sa hukay mamaya. Pero meron pa yatang mga military honors na isasagawa habang dinidrape na rin or nilalagay na rin po yung flag ng Pilipinas, tanda ho ng pagiging pambansang alagad ng sining nitong si Nora Honor. Bombo Bea, Bombo Daris, may mga development pa dyan? Okay, Bombo Genesis, mga kabombo, mga ka-Star Nation, binuhat na ng pallbearers ang kabaong at inilalagay na sa mga oras na ito dito sa mismong hukay ang naturang ataol, at nakabalot pa rin ito ng watawat ng Republika ng Pilipinas, at yan ay habang umiiyak naman sa likurang bahagi itong mga mahal sa buhay. Nakikita natin particular itong si Ian De Leon, talagang hindi napigilan yung kanyang emosyon, talagang naluluha siya habang isinasagawa pa rin itong programa. At hawak ng mga pallbearers ang watawat ng ating bansa, at itinaas ito ng mga around siguro mga 8 pulgada mula doon sa ibabaw ng ataol, at hawak ito ng ilang mga tauhan ng militar, habang nakapaligid naman ang iba pang mga opisyal, at nakasaludo sila. Ito yung huling bahagi ng programa na ito, at sinaluduhan sa huling pagkakataon ang national artist na si Miss Nora Honor habang nagpapatuloy ang seremonya. Hindi pa naman ibinababa yung mismong ataol, hawak yung watawat na nasa ibabaw ng naturang kabaong, at nakaposisyon sa di kalayuan yung pwersa ng Philippine Army na magbibigay ng gun salute, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Itong team ay pumailan lang sa mga oras na ito ang gun salute bilang bahagi ng pagpupugay para sa yumaong pambansang alagad ng sining. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pumailan lang ang ilang putok ng baril habang nagsasagawa ng pagbababa. Binababa na yung labi ni national artist Miss Nora Honor doon sa libingan mismo, mga kabombo, doon sa grave, habang umiiyak naman ang mga mahal sa buhay at mga tagahanga ng pambansang alagad ng sining na ngayon ay nahatid na sa huling hantungan. Hawak na lamang ng mga sundalo yung watawat habang ibinababa na unti-unti yung ataol doon sa hukay na may lalim na 6 na talampakan. Sa mga oras na ito ay nakikita din natin ang paghagulhol ng ilan sa mga kamag-anak. Particular na itong anak talaga nito si Miss Nora Honor na si Ian De Leon. Naibaba na ng tuluyan yung labi doon sa hukay, mga kabombo. At naghudyat ng tawag ang
adjutant at tumawag siya ng baba doon sa may mga hawak na sandata na tauhan ng Philippine Army na nagpaputo kanina ng baril bilang bahagi ng pagpupugay, yung tinatawag nating gun salute. Sa mga oras na ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, itinutupi na yung watawat ng Republika ng Pilipinas sa ibabaw ng libingan ni national artist Miss Nora Honor. Bahagi ito ng proseso ng pagbibigay ng pagkilala sa isang importanteng individual. Pagkatapos natupiin ang naturang watawat, ay ipagkakalob ito sa miyembro ng pamilya ni Miss Nora Honor, mga kabombo. At yan ay bahagi ng alaala na iiwan sa kanila na minsan ay binigyan ng pagkilala bilang isang natatanging tao ang kanilang mahal sa buhay. Iniabot na ang naturang watawat sa isa sa mga opisyal ng Sandatahan Lakas ng Bansa. Ito yung nakakulay puti na mga sundalo, habang umalis na yung mga pallbearers na nakasuot naman ng kulay berde dyan sa harapan ng naturang libingan. Bawat isa sa mga opisyal ng militar ay itinatapik sa kanilang dibdib ang watawat ng Republika ng Pilipinas bago ito ipapasa sa susunod na opisyal na nasa kanilang hanay. Ang pinakahuli dito, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay tatanggapin yung watawat mula sa kanyang mga kasamahan at ito ay ipagkakalob naman dito kay Ian De Leon dahil siya ang pinakang kinatawan ng kanilang pamilya. Ibinaba pansamantala ni Ian yung hawak niyang bulaklak na kulay puti habang tinatanggap ang watawat ng Republika ng Pilipinas mula sa hanay ng militar na nagbigay pugay sa pagpanaw ng kanyang ina at naghahatid sa huling hantungan sa mga oras na ito. Dito ay binabanggit ang ilang kataga may kaugnayan sa pagkilala na ipinagkakalob nga ng Sandatahan Lakas ng Bansa bilang isang alagad ng sining dito kay national artist Nora Honor. At ito naman ay tinanggap na yung watawat, tinanggap na ni Ian De Leon habang siya ay emosyonal na tumutugon doon sa mga sinasabi ng opisyal mula sa hanay ng militar na nag-turn over sa kanya ng naturang watawat ng ating republika. Hawak na ni Ian habang magkausap sila ng babae na miyembro at opisyal ng Sandatahang Lakas ng Bansa. Kinamayan niya ang naturang opisyal at ngayon ay nandun na kay Ian yung naturang watawat at niyakap niya ito bago naman ang ipagpatuloy pa yung ilang seremonya dito sa naturang aktibidad. Tinanggal na yung kulay itim na nakatali sa braso ng mga opisyal ng Sandatahan Lakas ng Bansa at inihulog ito ng sabay-sabay doon sa mismong pinaglilibingan kay national artist Nora Honor. Sa mga oras na ito, umalis na rin mga kabombo at mga ka-Star Nation ang mga opisyal ng Sandatahan Lakas ng Bansa na nagtupi ng naturang watawat ng Republika ng Pilipinas. Naghahagis naman sa mga oras na ito mga kabombo ng kulay puting bulaklak ang bawat isa sa mga miyembro ng pamilya. Namataan natin dito si Lotlot De Leon, si Ian De Leon at ganun din si Matet ay narito naghagis din ng bulaklak, pati na yung kanilang mga anak narito din at naghahagis isa-isa ng kanilang hawak-hawak na mga bulaklak, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ito yung mga malalapit na kaanak ay nakasuot ng Pilipinyana para sa kabatiran ho ng mga nakikinig sa pamamagitan ng ating mga radio stations habang sinasagawa itong aktibidad. Maging ang aktor at senador na si Robin Padilla ay present din, naghagis din ng bulaklak, pati na yung ilan pa sa mga personalidad na namataan natin dito. And yung iba naman, mga kabombo, mga kasamahan sa showbiz industry ay sumunod na ring naghagis ng bulaklak. Isa-isa ito, Bombo, Genesis at mga kabombo. Hindi yung kagaya ng sabay-sabay na paghahagis ng bulaklak, kundi ito ay pila-pila magkakasunod sila na naghuhulog ng naturang bulaklak. Habang yung ilang fans naman, bibigyan din sila ng pagkakataon, ngunit inaagapan lamang ng mga tauhan ng hanay ng militar
na huwag magsiksikan upang magkaroon ng sistema habang isinasagawa yung paghuhulog ng bulaklak doon sa libingan o doon sa hukay na kinalalagyan ng labi ng national artist na si Miss Nora Honor. Hindi maiwasan talaga na magsiksikan. May pagmamadali o kaya naman siguro excited din yung ilan sa mga fans dahil nabigyan sila ng pagkakataon. Akala nga ng iba ay hindi na sila palalapitin. Mula kanina doon sa in-report ni Bombo Bea na pinigilan ang ilan sa kanila dahil medyo nagkakaroon ng siksikan, tulakan, pero ngayon ay pinagbigyan sila mga kabombo. At may mga pagkakataon na may mga kumukuha pa ng larawan habang naghuhulog sila ng bulaklak doon sa mismong hukay kung saan ay nananatili ang labi nitong si Nora Honor. Narito din ang pambansang alagad ng sining at manunulat na si Ricky Lee ay kabilang din doon sa mga naghahagis ng bulaklak at kabilang din siya sa mga nag-antabay mula pa kanina ito, no? At siya yung isa sa nagbigay ng talumpati ng pagpupugay para dito kay national artist Nora Honor doon sa Metropolitan Theater. Mga kabombo, puting bulaklak lamang ang inihahagis ng bawat isa. Iba-iba man, merong nagdala dito ng orchids, meron ding puting rosas at may iba pang klase ng bulaklak pero dapat ay puti. Yun yung required sa kanila, yun yung mga inihahagis nila ngayon dyan sa himlayan nitong si national artist Nora Honor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Medyo tumatagal lang ang pila pag may mga fans na gusto pang kumuha ng litrato habang nandun sila sa paghahagis ng bulaklak. Kaya naman, inaagapan ito ng mga tauhan ng militar upang hindi magkaroon ng antala doon sa daloy ng mga iba pa na ibig ding maghulog ng bulaklak doon sa naturang hukay, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang oras na ito, Bombo, mga fans na yung pinagbibigyan dito na makapaghulog din ng bulaklak at yan ay natapos na kasi sa unang bahagi yung mga kamag-anak, Bombo Genesis. Marami dun sa mga fans, Bombo Dennis, na nag-aalay ng bulaklak ngayon. Base dito sa nakakita natin ay may mga edad na rin, late 60s, 70s, 80s. Pero may mga napapansin din tayo kanina na nasa early 30s or even 40s, meaning marami pa rin yung hanggang sa ngayon, yung mga kaedaran din natin na talagang nakakaalala at nagmamahal doon kay Nora Honor. Alam na alam kung ano yung mga ambag nitong si Nora Honor sa sining at sa larangan ng pag-arte, Bombo Dennis? Ganoon na nga, Bombo Genesis. Malamang yung iba dito ay may personal na karanasan na nakasama nila ang pambansang alagad ng sining o kaya naman ay yung magulang nila ang mismong mga original fans at kumbaga pati yung pagiging fan ay minana na rin nila at sumunod na rin sila sa pagiging follower nitong si national artist Nora Honor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Talagang tama yung sinasabi mo, no? May mga edad na rin yung ilan sa mga dumarating dito. Meron talagang puting-puti na yung buhok at inaalalayan na ng mga sundalo dahil medyo mahihina na yung iba. Kaya inaalalayan na sila na maka-exit mula doon sa tent dahil yung tent talaga originally intended ito para sa pamilya nitong si national artist Miss Nora Honor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Tuloy-tuloy pa rin itong buhos ng mga fans pero patapos na ito na nag-senyas na rito, Bombo Genesis at mga kabombo, na huli na yung nandun sa pila at tapos na yung pagpapapasok ng mga individual na maghuhulog ng bulaklak. May mga humabo lamang pero pinigilan na yung iba dahil tapos na yung programa na isinasagawa. Nakatanaw na lamang sa di kalayuan yung ilan pa sa mga fans na nagnanais na makatunghay nitong mga aktibidad ng paghatid sa uling hantungan dito kay national artist Miss Nora Honor, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Bombo Genesis. Okay. In a few seconds, mga kabombo ka-Star Nation, Bombo Dennis, ay matutunghayan natin yung tuluyan ng pagbaon dito sa
kabaong nitong si Nora Honor. Pero naroon pa rin yung mga fans ni Nora Honor ng ating pambansang alagad ng sining, kasama na yung kanyang mga kapamilya na hanggang ngayon ay nagpupunas pa rin ng kanilang luha, mga kabombo, kasabay ho ng tuluyan ng paglibing nga kay Nora Honor. Sa ngayon, doon ho mismo sa tent ay ang mga sundalo ang makikita hong nag-aasikaso na doon ho sa kabaong ni Nora Honor, habang may ilan na rin na papaalis na rin mula doon sa tent, palabas na rin siguro sa may libingan ng mga bayani. Pero marami pa rin yung mga naka-standby ho doon, kasama na yung, or lalo na, yung mga kaanak ni Nora Honor, at meron pa yatang isang seremonya bago tuluyang matapos ito, mga kabombo Castor Nation. Ano? By the way, abangan po ninyo ang ilan pa mga development din po dyan. Kuha pa rin po tayo ng mga dagdag na mga updates mula pa rin po sa iba nating mga kasamahan na nasa ibang lokasyon din, like Bombo Bay Penisa at Bombo John Flores, mga kabombo. Sa ibang aspeto din po ito ng ating special coverage at of course ng Bombo Network News Noontime Edition, kasabay po ng pagtutok natin sa pagbibigay pugay at tuluyang paglilibing kay Nora Honor, isa po sa mga pambansang alagad ng sining ng atin hong bansa. Mamaya, mga kabombo, kuha po tayo ng mga update pa rin po dito sa pamagitan po ng ating mga kasamaan. Pero mapapansin po ninyo sa atin pong background kung paano po inilalagay na po yung mga takip dito ho sa mismong hukay kung saan po ipinasok itong kabaong, and of course andun po yung labi ni Nora Honor, mga kabombo. Naroon pa rin at pinagmamasdan, nakamasid pa rin po ang mga kaanak ni Nora Honor, at pansin pa rin or mababatid pa rin sa kanilang mukha ang kalungkutan mula kay Ian de Leon hanggang sa mga apo ni Nora Honor, mga kabombo. Makikita ho ang kalungkutan sa kanilang mukha. Kasama na yung iba pang mga kaanak, ibang anak at mga kaanak ni Miss Nora Honor. Ang ilan pang mga islab ang dinadala ho doon sa hukay na siyang magsisilbing pinakatakip ho mismo ng kabaong, mga kabombo, kung saan po nakalagay yung pong mga labi ni Nora Honor. Batay pa rin po dito sa ating naobserbahan sa nagpapatuloy na seremonya, mga kabombo. Okay, pansamantala ho tayong liliko muna pansamantala sa ating pong special coverage. Kuha din po tayo ng mga development mula po sa may Manila Cathedral, mga kabombo. Ito ho'y kaugnay din po doon sa tuluyang pagpanaw ni Pope Francis na una pong inanunsyo kahapon, at tuluyan din pong kinumpirma ng Vatican. Isa rin pong malungkot na pangyayari, mga kabombo. Pero kasabay po niyan ay nag-alay din po ang misa dito ho sa ating bansa. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotonera. Isinagawa ang isang requiem mass o misa para sa kaluluwa ni Pope Francis ngayong araw sa Manila Cathedral. Pinamunuan ito ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula kasama pa ang iba pang kaparian ng Maynila. Inanunsyo kahapon ng Vatican ang pagpanaw ng ika-266 na Santo Papa na si Pope Francis, o mas kilala sa mga Pilipino bilang Lolo Kiko, sa edad na 88 years old. Bago magsimula ang misa, binisita muna ng mga kaparian ang bahagi ng Manila Cathedral na inilaan para kay Pope Francis upang makapagdasal ang mga tao at maaari ring magtirik ng mga kandila rito. Sinundan naman ito ng misa, at sa humiliya ni Cardinal Advincula, sinariwa niya ang mga naibahaging aral sa buhay ni Pope Francis, lalo na noong bumisita siya sa bansa noong 2015. Nakilala ang Santo Papa bilang People's Pope dahil sa angkin nitong pakikipag-ugnayan sa mga tao at laging pagpapaalala na mayroong pag-asa sa lahat ng paghihirap sa mundo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng homilya ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. What it means to suffer with others and find hope in the midst of pain. In Luneta, as he celebrated the Holy Eucharist with millions, he embraced our joy, our faith, and our longing for a church that walks with its people. His presence, prayers, and preaching have confirmed us in faith,
enlivened our hope and animated us to charity. And indeed, we fondly recall his special love for Filipinos all over the world. Samantala, bago matapos ang misa ay nagpasalamat din si Apostolic Archbishop Charles Brown sa mga Pilipino dahil sa pagdarasal para sa Santo Papa sa panahon ng kailangan niya ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown. Thank His Eminence for the beautiful homily which he delivered, which expressed so wonderfully the sentiments that are in all of our hearts this morning as we mourn the loss of our Holy Father. I also want to thank all of you, the Filipino people, for your prayers for the Holy Father, especially in these last 2 months, and all the masses that I've been celebrating all over the Philippines, but especially here in Metro Manila. In the last 2 months, I've been asking you to pray for him, and you responded with great generosity and great love for your Lolo Kiko. I know you've been praying for him, and he recovered from a very, very serious incident about 2 months ago when he was very close to death, and he was able to go back to Vatican City. Live mula sa Manila Cathedral para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Meron na lamang po tayong 8 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balitaan. Update naman po tayo sa naging pagbisita ni Pangulong Marcos mga kabombo dyan sa bahagi po ng Misamis Oriental. Pinangunahan po ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Balinguan Port Expansion Project yan sa may Misamis Oriental. May update po dyan si Bombohana ni Soberano. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdadala ng mas maraming oportunidad sa mga tao na makakatulong sa kanilang kabuhayan ang pagsasaayos sa Balinguan Port sa Misamis Oriental. Sinabi ng Pangulong Marcos kapag lumakas anya ang kalakalan, kasunod nito ang pagsigla ng ekonomiya at pag-unlad ng rehiyon. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Balinguan Port Expansion Project sa nasabing lugar kaninang umaga. Ang nasabing pantalan at tawiran ng mga biyahero patungo at mula sa Camiguin ay mayroon na ngayong bagong 2-story port operations building, gate complex, bagong ro-ro ramp at 10,832 square meter na backup area. Mayroon itong 500 seating capacities at mga modernong amenities nang sa gayon maging kaaya-aya ang pagbiyahe ng mga pasahero patungo sa kanilang iba't ibang destinasyon. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na ang pagsasaayos sa pasilidad ay makapagbibigay ng magandang serbisyo para sa mas maayos na daloy ng mga tao at produkto. Anya, asahan na rin ang paglakas ng turismo at pagbuhos ng negosyo sa lalawigan at mga karatig probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng Balinguan ay mahalagang daanan papunta sa Camiguin, na tulad ng Misor ay isang napakagandang probinsya rin dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa Samantala, idineklara ni Pangulong Marcos ang April 22, 2025 bilang Day of National Mourning bilang pagkilala sa pagpanaw ng National Artist for Film and Broadcast Media sa ang superstar na si Nora Honor. Batay sa inilabas na Proclamation No. 1390, kinilala si Nora Honor bilang pambansang alagad ng sining sa larangan ng pelikula at broadcast dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa sining at kulturang Pilipino. Ang pagpanaw ni Nora Honor ay isang malaking kawalan hindi lamang para sa kanyang mahal sa buhay, kundi pa rin sa buong sambayanang Pilipino. Sa bisa ng proklamasyon, inatasan ang lahat ng tanggapan at gusali ng pamahalaan sa buong bansa at sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng bansa na ilagay sa half-mast ang watawat
ng Pilipinas. Nilagdaan ng Pangulong Marcos ang proclamation kahapon, April 21, 2025. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito mga kabombot Kasar Nation, kuha naman tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Eto hong simbahang katolika dyan ho sa Eastern Visayas, nagbalik tanaw naman sa panahong bumisita itong si Pope Francis sa Leyte noong taong 2015. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niyan ng Bombo Radyo Tacloban. Binilikan ni Archdiocese sa Palo Vicar General Reverend Monsignor Gilbert Urbina ang naging eksperyensya nito ng personal na bumisita si Pope Francis sa syudad ng Tacloban at Palo Leyte noong nakaraang January 17, 2015. Ayon pa kay Monsignor Urbina, naging bahagi na ng eksperyensya ng mga taga-Eastern Visayas ang naging pagbisita noon ni Pope Francis sapagkat isa ito sa mga nagbigay ng pag-asa hindi lang sa komunidad kundi sa bawat isa. Pagkwento pa nito, personal niyang nakapulong at nakasama sa pagmisa ang Santo Papa. Matatanda ang nakisa si Pope Francis sa mga residente ng Leyte kung saan nagdaos pa ito ng misa sa Palom Metropolitan Cathedral of Our Lord's Transfiguration na diniluhan naman ng ilang libong tao mula pa sa iba't ibang parte ng rehiyon. Maliban dito ay nakasalo din nito sa pananghalian ng ilang residente na biktima ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong November 8, 2013. Sa ngalan ng buong Archdiocese of Palo, nagpaabot din ng pasasalamat si Monsignor Urbina sa Santo Papa sa pagbibigyan nito ng pag-asa at pagpapatibay ng pananampalataya sa Diyos sa mga tao sa rehiyon. Samantala, bilang bahagi ng pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio sa tunay na pangalan ay nagpatunog naman ang kanilang kampanang mga simbahan. Lubos kaming nagpapasalamat sa kanyang pagbisita sa Leyte, sa Archdiocese sa Palo, dahil nakisa siya sa amin dito. Hindi niya kami nakalimutan dahil sa nangyari sa amin, yung malakas na bagyong Yolanda. At yung hindi namin makakalimutan yung pagpunta niya dito, yung kanyang pakikisa, yung kanyang pakikiramay sa mga namatayan, yung kanyang ang kanyang pagpunta dito, pagbigay sa amin ng pag-asa at pagpatibay ng aming pananampalataya at pananalig sa Diyos. At mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Kasar Nation, standby lamang po sa mga susunod pang mga balita. Marami pang mga balita ang ating pong tinututukan ngayon pong araw, kaya tuloy-tuloy lamang pong makinig, manood at subaybayan ng ating pong mga himpilan, ng ating mga provincial station, mga kabombo, para po sa dagdag pang mga balita. Pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station after po ng Bombo Network News sa pamamagitan po ng kanilang mga social media pages. Tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Sa Luzon area, pwede ho ninyong subaybayan sa mga kababayan po natin dyan sa may Cagayan Valley, ang atin pong Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Ilocos Region. Akyat po tayo sa Baguio, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang ating music and entertainment station dyan, ang Star FM Baguio. Sa Southern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito ho sa Mega Manila, nariyan ang Star FM Manila. Marami pa ho tayong mga istasyon sa bahagi ng Luzon kung saan na maaari nyo subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Siyempre, sa pamagitan pa rin ng Bombo Radio Tugigaraw, nariyan rin ang Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. At para ho sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night.
to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!